Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay masasaksihan natin ang isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng social work sa loob ng paaralan. Tungkol ito sa tapang, etika at pagtutulungan. Susundan natin si Lyra, isang dedikadong social worker, at si Gemma, isang estudyante na may mabigat na pinagdadaanan. Panoorin ninyong mabuti kung paano tinimbang ang pagiging kumpidensyal, kaligtasan at malasakit. Hello, Gemma. Princeton, you want to talk to me? Let's go ahead. Miss Lara, natatakot ako. Hindi kasi maganda ang nangyayari sa bahay namin. Sinasaktan ako ng stepfather ko may pakiusap. Huwag may pagsasabi kahit kanina. Thank you for trusting me. I know that what you say is confidential, but if your safety is a risk, I must protect you. Pero natatakot ako na malaman niya ang totoo na nagsumbong ako sa iyo at ikulong niya pa ako sa bahay. I understand your fears. You are not alone. We make a plan together. Na bumababa ang grado ni Gemma at bihira na siyang makihalubilo sa mga kaklase niya. Tuloy, nag-alala. Hindi ko pwede may bahagi ang detalye, pero naalala ko para sa mga kaklase. Ayon sa strategy sessions tungkol natin, kailangan natin i-report na nila ang pag-aabot. Mayon, pero dapat natin hindi mo manatiling iwala na Gemma. Siguro, mga mabuting gumawa mo na tayo na safety plan. Counseling na tayo bago mag-file ng report. Handa akong tumulong sa dokumentasyon o kung kailangan ng extra support pagkatapos ng klase upang maramdaman ni Gemma na hindi siya nag-iisa. Nakikipag-ugnayan ako sa mga community support at sabihin ko kung hindi ko rin salamat, Lyra. I-update mo kami sa mga matapang. Ang mahalaga, tulungan tayo at manatiling sensitibo para sa sitwasyon natin. Kakasama din ang original counseling sessions para kay Gemma. Importante, meron siyang safe space sa paralan. Jim, nahimik ko na itong nakarang-araw. Ano yung natin? Oo nga, Jem. Nag-aalala na kami. Hindi ka na rin kumakain ng tanghalian at iniwasan mo na rin ang gusto natin. Ano bang nangyari sa'yo? Wala, sadyang pagod lang talaga ako. Nakita ko yung mga kasama mo na maraming linggo. Hindi nito kailangan itago sa mga kaibigan mo kami. Pwede ka namin samahan sa counselor o manatili sa'yo pagkatapos ng klase. Ang kailangan mo. Salamat dahil nalaman ko may nagmamalasakit sa akin. Hindi ko talaga alam na doon ko na pala kalala. Wala kasi sinasabi si Gemma. Thank you for coming. Gemma's safety is the most important. We'll work together to prevent the doubt and confusion. Gusto ko lang naligtas siya. Sabihin mo sa akin ang pwede kong gawin para ma-actionan agad. We'll create a plan and coordinate with the community
and repercussions. So, okay. Makakapagbigay kami ng medical check-ups at tuloy-tuloy na ang counseling session sa Rural Health Unit. Paglalabas rin ng barangay ng protection order at tutulong sa pagproproseso ng mga dokumento. Kami ang hawak ng report na confidential at sisiguraduhin ligtas si Gemma. Makatulong rin ako magpunta ng magsulat ng tirahan sa pamagitan ng outreach ng simbahan yung pinakalaman. Ang aming NGO ay nag-aalok ng libre services at trauma therapy at sasamahan din namin sila sa mga proseso sa korte. Magbibigay rin ng panalanang support para sa pag-aaral ni Gemma upang may pagkatulungin sa pag-aaral ng lahat. Magtatala ako ng progress report at matagong ipapalam sa mga group. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong koordinasyon ay nakapagkita kay Gemma na ang buong komunidad ay nasa atin. Miss Lyra, paano mo napag-desisyonan na i-report? It was not easy decision, but our code of ethics and the child protection law are clear. When there is immediate danger, safety outweigh confidentially, it's better to act than to regret later. Napansin ko po, Miss Lara, na kahit sa gitna ng krisis, isinama mo pa rin si Gemma sa bawat limbang. Na ipakita mo, meron pa rin siya respeto at dignidad. Thank you, Christian. That is important. When we help a child, should not do it like a patient. Ituloy natin ang therapy session para matulungan muli buhay ng tiwala at katatagan ni Gemma. Gabayan din natin tulong sa kanyang mga kaibigan para maproseso nila ang kanilang nararamdaman at hindi sila ma-trauma. Nakaka-inspire makita ang pagtutulungan ng paharang komunidad at mga batas para may tunay na safety net para sa mga estudyante. Tama, paano nakikita na namin ang totoong esensya ng social work, makikipagtulungan, malasakit at paggalang sa karapatan ng bata. Salamat sa inyong observation. Ang mahalaga ay natuto tayo kung paano magbalanse ang mga batas. This story shows that social work requires balancing confidentiality and safety. Every actions we take carries the weight of both protection and trust. At the same time, social workers must advocate their clients, respect their dignity, ensure justice, and connect them with community resources that build lasting change. Exactly, Ivy. Social worker is about hope, action, and compassion, turning these principles into real steps for real people. Together with schools, families, and communities, we can create a safer environment where every child feels valued and protected.